Grabe yung laki ng clag na nakuha ko sa 3D printer ko at first time kong gagawin to. Kamusta ka-create ako si Engineer Ong at baguhan ako sa 3D printing. First time ko mag-repair ng clag at ipapakita ko sa iyo yung 3 option ng pag-repair nito. Bali, ang diagnosis nga nito is nag-clag siya sa AMS slot 1. Bago tayo mag-start ng repair, ilagay muna natin sa maintenance mode. Ang option 1 nga ay mag-manual extrude. Hindi ka nga pala makakapag-manual extrude pag may ongoing print ka pa. Kaya in-stop ko na yung printing ko. Ngayon, sinet ko lang yung temperature ng nozzle to 250 degrees Celsius. At nung nasa tamang temperature natin, try ko mag-extrude kaso ayaw. Hindi ko lang na-videohan yung pag-try ko mag-extrude. Bali, ang next option nga natin ang tinatawag na cold pull. Dito, babaklasin na talaga yung mismong nozzle. Bago mo nga pala gawin yun, iset mo muna yung temperature to 100 degrees Celsius. Para hindi ito masira pag hinila mo na yung bumarang filament. Pag nasa 100 degrees Celsius na siya, pwede mo nang patayin yung 3D printer. At habang mainit pa nga yung extruder, dapat matanggal mo na yung nozzle. Tanggalin mo lang yung cover. Dapat gumamit ng safety gloves dito. So, since wala nga akong safety gloves, gumamit na lang ako ng low nose at pliers. Tanggal ng clip at nozzle, yan, tumambad na yung bumarang filament. Hindi ko nga in-expect na ganito pala kalaki yung bara at ganito talaga siya kahaba. Hindi ko ma-imagine kung paano siya nagkasya dito sa maliit na nozzle. Ikumpara mo naman yung bumarang filament doon sa mismong nozzle. Ito ang next na ginawa ko, wala naman siya sa guide. Bali, sinundot ko lang ng needle yung loob para matagal talaga yung bara. Pagkatapos ko matanggal yung nag-clag na filament, ibinalik ko na rin yung nozzle. Bali, yung orientation niyan is yung magnet yung nasa likod. Mararamdaman mo na tama yung position pag nag-click siya pag kinabit mo. At madali mo rin maikiklik yung lock. Ito nga yung isa sa dahilan kung ba't nagustuhan ko itong Bambu Lab A1 kasi ang dali niyang magbaklas ng nozzle. Kaya hindi na rin ako ganong na-overwhelmed sa pag-repair ng clag. At yan, pag naibalik mo na nga yung nozzle, pwede mo na ulit buksan yung 3D printer. And dito, yung next step na gagawin is mag-extrude manually. At gagamitin ko yung AMS slot 1 which is yung nag-clag. Bali, tinanggal ko lang yung PTFE tube gamit itong PTFE remover tool. Maganda na meron ko nito kasi napaka-hassle magtanggal ng PTFE tube. Iset ko lang yung nozzle to 220 degrees Celsius para makapag-manual extrude ako. And then gamit yung filament na same color nung nagbara, ipapasok ko siya sa AMS slot 1 para malaman kung wala na ba talagang bara. At para malinis din yung mga residue. Para ma-load yung filament, i-press mo lang yung clip dyan sa left side habang tinutulak mo yung filament papaloob. At pag naipasok mo na nga yung filament dyan, pwede mo nang i-press yung extrude doon sa script. At yan makikita mo magpo-flow na ulit yung filament. Pwede ko na ngayon tanggalin yung ginamit ko na filament. Gagawin ko lang ulit yung step ng cold pull which is isiset ko yung temperature to 100 degrees Celsius at manually hilahin ko siya habang pinipress ko yung clip sa left side. Nakakapanghinayang lang talaga dito yung 8 hours na piniprint ko na 65% na. Gamit itong needle, tinusok-tusok ko lang yung nozzle para wala talagang bara. Kahit nga naging hassle at naging time consuming yung pag-repair nitong clag, nag-enjoy din naman ako kasi natutunan ko sa sarili ko kung paano mag-repair ng clag. Bilang baguhan nga ako sa 3D printing, maganda na matutunan ko mag-repair at mag-diagnose ng problem sa 3D printer ko. So sobrang excited ko na nga ulit mag-print, nakalimutan ko pang ibalik yung rubber protector nung nozzle. Kaya yun, baklas kabit ulit ako. Maganda rin na meron kong mahabang pasensya sa ganitong pagkakataon. And laging tignan yung good side sa kahit na ano pang sitwasyon. So dito nga itatry ko na lang ulit mag-print. At tandaan bago mag-print, laging punasan ng alcohol para sure na kapit at walang oil doon sa ating printing bed. At bago ka nga mag-print, i-turn off mo muna yung maintenance mode. At dito nga ayaw na naman mag-extrude ng 3D printer ko. Kaya pumunta na ako sa last option. Titignan ko na kung meron naputol at bumara na filament doon sa merong pinagkakapitan ng PTFE tubes. Madalas kasi pag nag-unload, merong napuputol na fragment. At dyan siya natatrap. Hindi ko alam kung anong tawag dyan, paki-comment na lang. Merong clip lock dyan sa may right side. I-press mo lang siya pataas para matanggal. At dyan, in-inspect ko na kung merong bara. Pero wala naman ako nakita. Kaya ang gagawin ko dito na ako magma-manual extrude. At dyan ko na nga natanggal yung bumara na filament na kulay blue. After nyan, gumamit ako ng needle para tusukin yung loob at sinigurado ko na talaga dito na wala na talagang bara. And dinulit ko lang ulit yung step ng cold pulling. Tapos binalik ko na yung parts sa dati nitong posisyon. Make sure lang na hindi mo na pagbali-baliktad yung mga PTFE tubes. At sinubukan ko na ulit mag-print and okay na. Kaya kung interesado ka sa 3D printing at hindi mo alam kung saan magsisimula, sabayan mo ako. Follow Engineer Ong 3D Prints and let's learn together.